So saldi ko, Correct. kaya kanila kinuha dahil halang ang bituka mo. As simple as that. Unang-una, hindi ka makakapasok sa ganyang gawain kung hindi ka madumi. Alam mo, Saldi, huwag ka na magsabi na innocent ka. Diba? Kaya nga, bakit ayaw nila kay Sarah? Bakit galit sila kay Sarah? Because Sarah don't want to play their game. Kaya siya ang unang binarubal. Ang gaga ka, malinis ka masyado. Asan din, dumihan ka nga namin. That's how these people play their dirty game. Ano yung ginawa mo para matanggap ka dyan sa circle? You have to tell us that. Ang sa akin kasi, I look at Saldico based on the information that he is providing. Kasi some of it are actually are verifiable. Example of that is yung sa 100 billion na insertion, they weren't able to do anything about it kasi verifiable talaga eh. So that is why Ping Lacson, kahit si Ping Lacson sabi niya, yeah, meron talagang 100 billion na insertion. Now, what is the value of that in the grand scheme of things? Why are you not looking at the fact na there is 100 billion pesos na ipinasok dyan sa budget and the president ended up signing it? Why are we not talking about that part? Hindi tanggap si Saldi ko sa circle. Hindi talaga siya matatanggap kasi unang-una, baka si Saldi ko rin na hindi sumisinghot. Mukha namang hindi sumisinghot si Saldi ko. Hindi sumisinghot eh, oo. Mukhang hindi sumisinghot si Saldi ko kasi wala naman siya mga involuntary muscle movement. Kaya nga yung assignment niya, is very boy. Diba? Yung boy sa bahay, taga-deliver. Inuutusan siya ni Romualdez. So, ngayon naman siya, papayag ka. Can you imagine, you're a congressman and you allowed yourself to be an errand boy. May kapalit yan. Ganito kasi yan, no, Saldi. Yung sinasabi mo kasi na wala ka natatanggap na pera, it's not believable. Kailangan bigyan mo kami ng rason bakit ka pumayag maging delivery boy ng kickback. Yeah, so parang ang mangyari niyan is imbis na pigilan ka ni BBM, ginamit ka na lang ni BBM for his own nefarious purposes. Correct. At yung mga madalas magamit, syempre medyo kilala ko itong mga taong to, Joey, no? Itong mga, meron talagang requirement niya na kailangan halang ka para makapasok ka ng kanilang circle of life. O parang yung sinabi nga ng isang mong best friend, si Kathy, di ba? Pag nandun ka sa kasama nila, kailangan makisinghot ka rin. Kung di makisinghot, you don't belong. So it's like something like that. Kaya siguro hindi naman nagtagal kasi hindi kasi halang ang bituka ko eh. Kasi kung halang lang ang bituka ko, hindi na ako hingi sa inyo ng mga abuloy. True. Bakla nag-around the world na lang ako ngayon. Girl, ganung level. Hindi na ako nagpapakapuyat para tapusin ang PhD ko or whatever. So they require halangness. So saldi ko, kaya kanila kinuha dahil halang ang bituka mo. As simple as that. May quid pro quo ito. Hindi po pwede na parang pumayag ka lang maging utusan, delivery boy, nang walang kapalit. Of course, you're getting some benefit out of it, di ba? Di ba sabi nga nila, ang saying, in a land of blind men, the one-eyed man is king. So, sabihin, kinakabulag kayong lahat. Kasi, kung sino may undue advantage, siya ang makakakulimba. Siya ang magiging star. So, ngayon, yung mga nasa paligid niya, lahat yan dapat halang. Okay? Kasi, kung may hindi halang dyan, tapos nakikita niya yung mga ginagawa, bakla, kaya niyang i-splok lahat. Ngayon, walang makapag-splok. Bakit? Kasi, lahat naging halang. Ikaw ba naman, tatalan ka ba na magkano ba gusto mo? Ganyan din sila. Ganyan sila magsalita. Parang ang kanilang offer parati is name your price. And I know this for a fact dahil ganun din. Kasi may nagkukwento sa akin before na malapit din sa kanila, na malapit din sa akin before. Ganyan sila. They can easily offer you money. That's why they can that's why they can drop them unceremoniously. Kasi parang ang feeling nila, bayad ka naman eh. Exactly. Diba? They can drop you. Halimbawa, di ba lumutang yung corruption. The corruption is unmistakable. So kailangan may ba-blame. Kung hindi kayo ilalaglag ni BBM lahat, sa kanya mapupunta. So he needs to look like a hero. Kaya yung sinasabi ni Vince Dizon na, siya nagpasabog nito, bakit naman siya magiging involved? Pero pwede ba ikaw nagpasabog tapos hindi ka involved? Yeah, it's very possible. Because if you would like to stop the buck from reaching you, ikaw na magpasabog.
Tapos ilaglag mo na lang yung mga lower, hindi naman nila pwedeng ibato towards you. Paano naman nila ibabato towards you? Yung eksena, sira na sila. Hindi ba? Kaya nga, alam mo, Saldi, huwag ka na magsabi na, kunwari, innocent ka. Huwag mo nang, correct. huwag mo nang palabasin na you are an innocent person na kaya ka kinuha na para maging corrupt because you've been involved in a lot of corrupt practices and you are precisely disposable right to them because corrupt ka eh. Pwede ka nila itapon. Hindi ba? Pwede ka nila itapon. O, kita mo yung isa natin. Well, tinatapon na siya now, di ba? Tinatapon na siya now. Tinatapon ka na ngayon. Di ba? Pwede ka na, di ba? Kaya nga, bakit ayaw nila kay Sarah? Bakit galit sila kay Sarah? Because Sarah don't want to play their game. Kaya siya ang unang binarubal. Ang gaga ka, malinis ka masyado. Asan dumihan ka nga namin. Hindi ba? Ganyan naman yan. That's how these people play their dirty game. So, huwag ka na magmaang-maangan na wala kang kinalaman sa mga corruption. Meron ka. Aminin mo na lang na you're corrupt, you did this, etc. And the people would believe you more. Wala nang lusot doon. Ano yan you shouldn't be afraid of your own shadow. Unang-una, hindi ka makakapasok sa ganyang gawain kung hindi ka madumi. Bakit ka In fact, when he started doing all this, he's not absolved. In fact, ako sabi ko, ako gusto ko pa rin kitang makulong, di ba? But whatever it is that you're giving us, some information are verifiable, some information are logically connected. Sige, let's take that. But it doesn't mean you're going to be absolved. It doesn't mean that you're going to be, it doesn't mean you're going to be treated like a hero here. Kasi strongly advised rin kasi ng lawyer to si Saldico Yung lawyer niya dito sa Pilipinas, ini-interview And it looks like talagang parang calculated talaga itong itong mga pasabog-pasabog niya. Calculated talaga. Siguro meron pang negotiation na gaganap sa yes. on the side, ganyan. Ako naniniwala ako kay Saldico. Kaso, ang problema kasi sa mga pa-ebas ni Saldico, bakit ang eksena mo is ginamit ka lang na innocent ka lang dyan, ginamit ka lang, ginamit ka precisely because halang ka rin. True. Hindi ka naman yung mga unwitting drug mule. Alam mo yung mga yung nalagyan yung bag mo tapos kukunin na nila yung bag mo pagdating sa ibang airport pero hindi mo alam. Yung unwitting ba? Hindi ka naman siguro unwitting binilang mo, nilagyan mo pa ng post-it yung mga maleta. So, ibig sabihin, you spend time on this. Na meron kang kapalit. Bakla, ikaw papapayag ka ba? Halang ang kaluluwa mo, the mere fact that you allowed yourself to be an errand boy. Yes, diba? Exactly. Hindi ka naman naghihirap. Pa kailangan mo ng trabaho. Mapera ka na even before the BBM administration. Marami ka ng pera. Alam niyo yung eksena ng gano'n, siguro may explain ko yung tipong okay, napasok ka sa ganyang gawain dahil kailangan mo ng pera, ganyan. Pero bakla hindi mo naman kailangan ng pera So, ibig sabihin, halang ka lang talaga. There is nothing that could excuse what you did. Doon na tayo. Pero ang kailangan namin kaso ikaw ang involved doon sa scene of the crime. That's why all eyes are on you. Pero in order for you to be believable, talaga Saldi, makuha mo talaga yung, alam mo yun, talagang makuha mo talaga swak na swak. Mag-tell all ka na kaya ka naging errand boy because ito ang mga kapalit. There has to be a factual antecedent as to why you ended up as their errand boy. Kasi itong gobyerno na to, alam namin na hindi ka naman makakapasok dyan kung wala ka rin ginagawang hindi maganda. 'Di ba? Ano yung ginawa mo para matanggap ka dyan sa circle? You have to tell us that. Ang sa akin kasi, I look at Saldico based on the information that he is providing. Kasi some of it are actually are verifiable. Example of that is yung sa 100 billion na insertion,
they weren't able to do anything about it kasi verifiable talaga eh. So that is why Ping Lacson, o ano no, kahit si Ping Lacson sabi niya, yeah, meron talagang 100 billion na insertion. Now, what is the value of that in the grand scheme of things? Ano yung value? Why are you not looking at it? Why are you not looking at the fact na there is 100 billion pesos na ipinasok dyan sa budget and the president ended up signing it? Why are we not talking about that part? Bakit pa? Ay, sige, oo, meron 100 billion na insertion nga. Binigay. Asan ang debate dyan? Ano nangyari dyan? Diba? Ayun na nga. Kasi nga, yung mga nakapaligid sa Pangulo, pilit nililihis sa kanya. Pero the thing is, hindi tanga ang taong bayan. Girl, kahit magtanong ka sa palengke, maniniwala ba kayo na yung presidente nalusukan ng trabahador niya ng 100 billion? Baka masampal ka ng ng nagtitinda sa palengke. Hindi nga sila malusukan ng 50 pesos. 100 billion tapos meron kang 4 billion na conference fund, wala kang alam na ginagamit yung pangalan mo. Hindi man lang sinabi sa ni Martin Romualdez, oy, si ano na lumapit para sa akin. Hindi kayo nag-uusap. So, alam mo yon, the effort of Ping Lacson to cut the ladder of crime leading to BBM ends up so ridiculous, so badly written. Alam mo yung parang kang tinanong ng nanay mo, saan ka naggaling kagabi? Tapos yung sa sobrang na-shock ka, alam mo yung pagdating mo ng bahay, tapos akala mo tulog ng lahat. If you remember, di ba si Saldico, pinangalanan siya ni Chu, ni DA Secretary. Di ba na siya ay gusto magkaroon ng extension. Magalit ka dun, si DA Secretary, nagagalit siya kay Saldico because Saldico wants a quota share sa fishing. Diba? So come to think of it, baka isa yun dun sa mga inaakala ni Saldico na dapat mapagbigyan ako dito kasi errand boy ako eh. Naalala niyo yun? Naalala niyo, hindi pa lumalabas si Saldico. So si DA Secretary wanted to get a fishing share, okay? Saldico wanted to get a fishing share. Para sa bagong business niya siguro, sa fishing business niya or whatsoever, ganyan-ganyan. And then, Laurel Chu, yung DA Secretary, inisplok niya tong si Saldico. Actually, that part is a crack to the circle eh. Na it means that Saldico is not really accepted doon sa circle nila BBM. Hindi talaga siya. Pansin mo, Sas, di ba? Kasi hindi talaga siya accepted. Kasi yung barkadahan na yon, hindi magiging accepted si Saldico sa kanila because Saldico is just another probinsyano. Hindi siya old money. Alam mo, merong mga old money na magnanakaw at may mga new money na magnanakaw. The old money na mga magnanakaw, they hate the new money na magnanakaw. Why? Because it's just the way things are in Manila. The old rich hates the new rich. Yung mga old rich, magkakampi-kampi yan pagka merong bagong magnanakaw. Yes. Whether you get your money in a legal or illegal way, the old rich will hate you. Okay? They don't like you. They don't care who you are at gagamitin ka lang nila. Okay? So ito ngayon, hindi tanggap si Saldico sa circle. Hindi talaga siya matatanggap kasi unang-una, baka si Saldico rin na hindi sumisinghot. Mukha namang hindi sumisinghot si Saldico. Hindi sumisinghot eh, oo. Mukhang hindi sumisinghot si Saldico kasi wala naman siya mga involuntary muscle movement. And ang eksena pa niyan, they hate the new rich, they hate lahat ng new rich, new power, new whatever. You are hated. Yeah. You are hated. Kita mo, why is Duterte hated? Because Duterte is a new power. Parang bakit ka eksena? Hindi ka naman old rich. Ganyan yung mga yan. Ganyan ang kanila. Kaya nga yung assignment niya, Kaya nga yung assignment niya is very boy. Diba? Yung boy sa bahay. Taga-deliver. Yeah, si Saldico. Taga-deliver. Yes, taga-deliver. Kita mo, inuutusan siya ni Romualdez. So, ngayon naman siya, papayag ka. Can you imagine, you're a congressman and you allowed yourself to be an errand boy. May kapalit yan. Pwede ba yun? O congressman ka, tapos you will ingratiate yourself in order to be the errand boy of the president. Ngayon, precisely ikaw ang pinili, Saldico, dahil marami kang sabit. Pag mga ganyang mga errand boy,
ang mga pinipili ng mga magnanakaw na yan ay yung mga pinakamaraming sabit, kaya para madaling ilaglag. Kita mo, bakit ang dali-dali nilang ilaglag si PNP chief, Torre. si Torre? Dahil maraming Just sabit like si that, Torre. diba? Maraming sabit si Torre. Ano ba si Torre? Bakit ba nila kinurong si Torre? Baka si Torre ay na persona ng data sa isang maliit na lungsod. Because precisely, ginagamit niya yung kanyang ganyang Power. pagiging police in order For political, for political purposes. Ginagamit siya ng mga politiko doon sa maliit na lungsod. Kaya siya na persona non grata. Ngayon, perfect! Lahat ng mga yan, okay, they would like someone na halang ang bituka. Will do everything for money. If you dangle money in front of them, they will get so high. Bakit ko to alam? Because that is really the mentality of the guy. I spoke with the guy before, no? Sabi ko, akala ko pa naman busila ang puso nito. Sabi ko sa kanya, sir ha, kailangan pagdating ng foreign policy ninyo, kailangan centralize yung messaging. Hindi katulad nung panahon ni PRD na may policy na, tapos yung mga ibang mga ano niya, iba-iba yung sinasabi. Tapos sabi niya sa akin, alam mo kung bakit ganyan? Sabi ko, hindi. Sabi niya, napabuntong hininga na lang siya at sinabi na lang niya na money. So he knows how people in the government works. You give them money, get the people who are desperate for money, and those will be your best people, not because that they are the best people to do government work. your dirty jobs.